Naisip mo na ba na ang isang simpleng storage auction ay maaaring magbunyag ng isang nakakatakot na sikreto? Isang mag-asawa ang nagbayad ng humigit kumulang $240, mahigit 14,700 pesos sa kasalukuyan para sa isang abandonadong storage unit. Sa loob nito ay may mga ordinaryong gamit sa bahay, isang washing machine, kama at mesa sa kusina. Ngunit sa gitna ng mga kalat ay may dalawang maleta na nakapalot sa itim na plastic bags. Nang buksan nila ito, laking gulat nila nang matuklasan ang isang madilim na sikreto na matagal nang nakatago. Ang kaso ay kalaunang nagdala sa mga investigador sa isang babaeng nagngangalang Lee Yun-ji. Marahil ay narinig mo na ang mga palabas ni Storage Wars kung saan ang mga tao ay nagbibid sa mga abandonadong storage locker nang hindi alam kung ano ang mga nasa loob. Noong August 11, 2022, habang humuhupay na ang pandemya ng COVID-19, isang online storage auction ang ginanap sa New Zealand. Sa auction, nanalo si Mr. Honggi at ang kanyang asawang si Annie sa bid na 410 New Zealand dollars. Humigit kumulang 14,700 pesos sa kasalukuyan para sa isang storage unit sa safe store. Sa loob ay may samot-saring gamit sa bahay na nababalutan ng alikabok. Kabilang dito ang dalawang maleta na mahigpit na nakapalot sa itim na plastic bags. Habang ikinakarga nila ang mga maleta sa kanilang sasakyan, kumalat sa hangin ang mapahong amoy. Dahil sa pag-usisa at pagkabahala, huminto si Mr. Honggi sa gilid ng kalsada upang inspeksyonin ang mga ito. Pagkatapos hiwain ang unang balot ng plastic, natuklasan niyang may 3 pang patong sa ilalim nito. Lalong lumakas ang amoy. Kalaunan ay inilarawan niya ito bilang mas masahol pa sa amoy ng mga patay na daga. May ilang kapitbahay na sumilip sa pakod. Iniisip na baka may mahalagang bagay siyang natagpuan. Ngunit nang hiwain ni Mr. Honggi ang pinakahuling patong, tumambad sa kanya ang mumipikatong bangkay ng isang batang lalaki na nakasuot ng brown na pantalon, birding long sleeve shirt at pop jacket. Mabilis na dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng emergency call. Sa loob ng 2 maleta ay natagpuan ang mga labi ng isang batang babae at isang batang lalaki. Pareho silang nakadamit, nakapulupot sa posisyong parang sanggol sa sinapupunan at siksik na inilagay sa loob ng mga maleta. Batay sa antas ng pagkabulok ng mga katawan, napag-alaman ng forensic expert na ilang taon nang patay ang mga bata. Sa pamamagitan ng mga record ng pagrenta ng storage unit, natukoy ng mga investigador ang mga biktima bilang sina Yona, isang 10 taong gulang na babae, at si Minwoo, isang 6 na taong gulang na lalaki. Mabilis na napunta ang atensyon sa umupa ng storage unit na si Lee Yun-ji na siya ring ina ng 2 bata. Si Lee Yun-ji ay ipinanganak noong August 15, 1980 sa South Korea bilang pangalawang anak ng isang ordinaryong pamilya. Noong 1993, nang siya ay 13 taong gulang, lumipat ang kanyang pamilya sa New Zealand upang maghanap ng mas magandang buhay. Pagkalipas ng 5 taon, noong 1998, pumanaw ang kanyang ama, isang pagkawala na lubhang nakaapekto sa kanya. Sa parehong taon, bumalik si Lee sa South Korea upang kumuha ng college entrance exam at natanggap sa isang English language program. Matapos mag-aral ng mahigit 1 taon, sinunod niya ang payo ng kanyang ina at bumalik sa New Zealand upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa hotel management. Lumaki si Lee sa isang debotong Kristiyanong pamilya. Regular siyang nagsisimba at kalaunan ay naging Bible study instructor sa isang Korean church sa Auckland. Sa isa sa mga youth gathering sa simbahan, nakilala ni Lee si Ian Jo, isang respetadong Korean na nagtatrabaho bilang mid-level manager sa Auckland Airport. Ito rin ang namumuno sa youth ministry ng simbahan na may mahigit 200 miyembro.
Mabilis na na-develop ang kanilang relasyon at nagpakasal sila noong 2006. Nanirahan ang mag-asawa sa Paparoka, isang suburb ng Auckland, at nagplano na bumuo ng isang payapang buhay ng magkasama. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsasama, isinilang ni Lee ang kanilang unang anak na si Yona noong June 2009. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa hospitality industry upang maging full-time na ina. Noong March 2012, ipinanganak naman ang kanilang pangalawang anak na si Minwoo. May problema si Minwoo sa pagsasalita na naging dahilan ng pagkaantala ng kanyang language development. Para kay Lee, si Ian ay isang perpektong asawa, masipag, mapagmahal sa pamilya at respetado sa kanilang komunidad sa simbahan. Ngunit matapos ang 11 taon nilang pagsasama, dumating ang trahedya noong March 2017 nang madiagnose si Ian ng terminal esophageal cancer, isang uri ng cancer na nagsisimula sa esophagus. Dinudurog ng diagnosis na ito ang pamilya. Umaasang may lunas pa, bumiyahe si Ian patungong Seoul, South Korea upang kumonsulta sa mga espesyalista. Ngunit sinabi ng mga doktor na hindi na magkagamot ang kanyang kondisyon. Bumalik siya sa New Zealand at ipinasok sa isang palliative care center para sa kanyang mga huling araw. Sa panahong ito, madalas tawagan ni Lee ang kanyang ina na si Chunji habang umiiyak at sinasabing kapag namatay ang kanyang asawa, ayaw na rin niyang mabuhay. Dahil nag-aalala sa kalagayan ng pag-iisip ng kanyang anak, lumipat si Chunji mula Hamilton papuntang Auckland upang alagaan ito. Ngunit pagdating niya roon, napagtanto niyang mas malala pa pala ang kondisyon ni Lee kaysa sa inaasahan. Matapos magkasakit ng malubha si Ian, tuluyan nang nagbago si Lee. Gumigising siya bago magbukang liwayway. Ginugugol ang buong araw sa ospital at umuuwi ng gabi na habang tulog na ang kanyang mga anak. Naglaho ang dati niyang maamong ngiti. Naging emosyonal siyang pagod, mabigat huminga at palaging napapabuntong hininga. Araw-araw na lumalala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip hanggang sa tuluyan siyang malugmok sa matinding depresyon at nahirapang alagaan ang kanyang mga anak. Noong August 1, 2017, bumisita si Lee sa isang doktor dahil sa pagkahilo at matinding insomnia. Nakapagtataka, ipinilit niyang gumagaling na raw ang kondisyon ni Ian at iginiit na walang kinalaman ang kanyang mga sintomas sa sakit nito. Sa paniniwalang anxiety ang sanhi ng kanyang kalagayan, niresitahan siya ng doktor ng 60 tranquilizer tablets. Pagsapit ng huling bahagi ng 2017, pumanaw si Ian at nag-iwan ng humigit kumulang 300,000 New Zealand dollars na life insurance benefits, katumbas ng mahigit 10.9 million pesos sa kasalukuyan. Sinabi ni Lee sa kanyang ina na ayaw niyang malaman ng mga bata na namatay na ang kanilang ama. Hiniling niya kay Chunji na manatili sa bahay kasama ang mga bata habang ginaganap ang liping. Sa burol at liping, napansin ng mga kaibigan at kamag-anak na tila kakaiba ang kilos ni Lee. Hindi niya isinama ang kanyang mga anak sa seremonya at nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha sa buong okasyon. Sa isang pagkakataon, mahina niyang sinabi, "Dapat ang mga anak ko na lang ang namatay, hindi ang asawa ko." Napagtanto ni Chunji na lubhang lumala ang kalagayan ng pag-iisip ng kanyang anak. Matapos mamatay si Ian, tumigil si Lee sa pagkain, mabilis na namayat at tumangging pag-usapan ang kanyang asawa. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Ian o nagtatanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama, galit ang kanyang nagiging reaksyon. Ang higit na ikinatakot ni Chunji ay ang mga sandaling nagsasalita si Lee tungkol sa sabi nilang pagpapakamatay ng kanyang mga anak. Dahil natatakot siyang baka isa katuparan ito ng kanyang anak, itinago ni Chunji ang mga kutsilyo, pesticides at iba pang mapanganib na bagay sa bahay. Ilang araw matapos mamatay si Ian, isinama ni Chunji si Lee at ang mga bata sa sementeryo upang magpaalam.
Makalipas ang halos isang buwan, biglang sinabi ni Lee sa kanyang ina na nais niyang maglakbay kasama ang mga bata upang luminaw ang kanyang isip. Ang sumunod ay magagarang biyahe na tumagal ng mahigit 2 buwan at gumastos ng humigit kumulang $32,000 o mga nasa 1.9 million pesos sa kasalukuyan. Pagbalik nila sa Auckland, tahimik na sinabi ni Lee sa kanyang ina, "Gusto kong ubusin ang natitirang pera at pagkatapos ay sundan ang asawa ko kasama ang mga bata." Sinubukan siyang pakalmahin ni Chonji at sumagot, "Kung gusto mong umalis, ikaw na lang mag-isa. Iwan mo na sa akin ang mga bata." Bahagyang gumiti si Lee at sumagot, "Ma, hindi ka nga marunong mag-English. Paano mo sila aalagaan?" Sandali silang nagtawanan at sa unang pagkakataon ay naniwala si Chonji na unti-unti nang bumuti ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit matapos sumakay si Lee sa eroplano papuntang South Korea, tuluyan nang nawala ng komunikasyon si Chonji sa kanya. Gaano man karaming beses siyang tumawag o nagpadala ng mensahe, hindi kailanman sumagot si Lee. Dahil sa pag-aalala, nakipag-ugnayan si Chonji kay Jimmy, ang nakatatandang kapatid ni Ian. Umaasang alam nito kung nasaan sila. Sinabi ni Jimmy na ang huli nilang pagkikita ni Lee at sa mga bata ay noong April 2018. Ilang araw bago iyon, bumisita siya sa bahay ni Lee, ngunit nadatnan niya itong ganap na walang laman. Wala na ang mga kasangkapan at bakante ang mga silid na para bang naglaho ang pamilya sa isang gabi lamang. Noong una, inakala ni Jimmy na lumipat lamang si Lee sa ibang bahay. Ngunit matapos magtanong-tanong, napagtanto niyang walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sa katotohanan, pinalitan ni Lee ang kanyang pangalan bilang Lee Hakyang at lihim na bumalik sa South Korea. Nagsimula ng isang bagong buhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Noong July 29, 2018, pagdating niya sa Seoul, umupa siya ng maliit na office apartment malapit sa Gangnam Station. Pagkalipas ng ilang taon, bumisita ang mga Korean reporter sa gusali habang iniimbestigahan ang kaso. Malinaw pa ring naaalala ng property manager si Lee at ibinunyag nito na minsan nang tinawag ang pulisya at emergency responders sa kanyang apartment. Ayon sa emergency responders, nagtamo si Lee ng 8 saksak, 6 na mabababaw na sukat, 2 malalalim na sukat at 1 palihis na hiwa sa kanyang leeg. Dinala siya agad sa ospital, ngunit kinumpirma ng mga doktor na wala sa mga sukat ang nakamamatay. Natuklasan din ng mga paramedic ang matinding mga pasa at bakas ng pananakal sa kanyang leeg. Sobrang lala ng mga pinsala, kaya pansamantala nitong naapektuhan ang kanyang facial nerves, dahilan upang bahagyang maparalisa ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Noong tanungin ng pulisya sa Seoul, sinabi ni Lee na sinundan siya ng isang hindi kilalang lalaki pa uwi. Sinaktan siya at sinubukang sakalin hanggang mawalan ng malay. Ngunit matapos suriin ng CCTV footage, walang nakitang ebidensya ang mga investigador na may kahinahinalang taong pumasok o lumabas ng gusali. Hiniling ng pulisya kay Lee na sumailalim sa forensic medical examination para sa mga biktima ng panghahalay, kabilang ang biological testing na maaaring makatulong sa pagtukoy ng salarin. Ngunit paulit-ulit itong tinanggihan ni Lee. Dahil sa forensic evidence at mga hindi tugma sa kanyang mga pahayag, napagpasyahan ng mga investigador na walang naganap na pag-atake at malamang na siya mismo ang may gawa ng kanyang mga sukat. Sa panahong iyon, walang sino man, kabilang na ang Korean police, ang nakakaalam na si Lee ay nagtatago ng isang sekreto na hindi mapubunyag hanggang 4 na taon makalipas. Dahil sa kinikilalang matinding psychological instability at paulit-ulit na pag-iisip ng pagpapakamatay ni Lee, inayos ng mga otoridad na maipasok siya sa isang psychiatric hospital noong March 2019. Ayon sa mga staff ng ospital, sa buong panahon ng kanyang gamutan, si Lee ay puro tungkol lamang sa kanyang sarili ang sinasabi. Ang kanyang sakit
at ang kanyang kalungkutan. Hindi niya kailanman nabanggit ang kanyang mga anak. Habang papalapit ang araw ng kanyang paglabas sa ospital, wala nang sapat na pera si Lee para bayaran ang kanyang mga medikal na bayarin. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang ina na si Mrs. Chonji sa New Zealand, ngunit hindi niya ito makontak. Sa desperasyon, tumawag si Lee sa isang kaibigan ng kanyang ina sa simbahan at humingi ng tulong para sa natitirang bayarin sa ospital. Sa pag-uusap, maingat na tinanong ng babae kung nasaan ang mga anak ni Lee. Malamig ang sagot ni Lee, wala na ang mga anak ko. Naggulat ang babae at natikilan. Ngunit makalipas ang ilang panahon, sinabi naman ni Lee sa isa pang kamag-anak sa South Korea na ang kanyang mga anak ay nakatira kasama ang kanilang lola. Dahil sa magkasalungat niyang mga pahayag at sa kanyang hindi matatag na kalagayang mental, walang nakakaalam kung ano ang paniniwalaan. Noong April 2022, tuluyan nang naubos ang pera ni Lee at tumigil siya sa pagbabayad ng storage fee sa New Zealand. Ang desisyong iyon ang kalaunang magbubunyag ng sekreto na matagal niyang itinago. Noong August 11, 2022, natuklasan ng pulisya ng New Zealand ang mga bangkay ng 2 bata na nakaselyo sa loob ng mga maleta. 11 araw ang lumipas. Noong August 2022, naglabas ang mga otoridad ng International Arrest Warrant para kay Lee Ha-kyung, ang alias na ginamit ni Lee Yun-ji, at inabisuhan ang pulisya ng South Korea. Bandang 1:00 ng madaling araw noong September 15, 2022, ni-raid ng Interpol Korea at ng mga lokal na pulis ang isang apartment sa Ulsan. Ang apartment ay nasa loob ng isang residential complex na pagmamay-ari ng Hanwha Energy at karaniwang nakalaan para sa mga empleyado. Nakatanggap ang mga investigador ng impormasyon na si Lee ay nagtatago roon sa tulong ng isang kakilala. Tumagal lamang ng ilang minuto ang operasyon. Inaresto si Lee na noon ay 42 years old. Matapos ang maikling pansamantalang pagkakakulong, inilipat siya sa isang detention center habang hinihintay ang extradition hearing upang matukoy kung ibabalik siya sa New Zealand. Dahil si Lee ay naging citizen ng New Zealand at hindi kinikilala ng South Korea ang dual citizenship, hindi na siya legal na itinuturing na South Korean citizen. Dahil dito, naging mas madali ang proseso ng extradition. Noong November 2022, inaprubahan ng korte ng South Korea ang kahilingan ng New Zealand para sa extradition. Ibinalik si Lee sa New Zealand sa pagtatapos ng taon. Gayunpaman, naantala ang paglilitis ng halos 3 taon dahil sa mga psychiatric evaluation at paghahanda ng mga legal na dokumento. Sa wakas, noong September 2025, opisyal na nagsimula ang paglilitis. Inamin ni Lee Ha-kyung na dating kilala bilang Lee Yun-ji na siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang 2 anak sa pagitan ng June 27 at July 27, 2018. Inamin din niya na binigyan niya ang mga bata ng antidepressant na gamot. Inilagay ang kanilang mga bangkay sa mga maleta at itinago ang mga ito sa isang rental unit. Ngunit itinanggi ni Lee na ito ay premeditated murder. Ayon sa kanya, siya ay nagkaroon ng matinding psychological breakdown at nawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang mga kilos. Ang pangunahing usapin sa harap ng jury ay kung tunay bang wala siyang kakayahang maunawaan o kontrolin ang kanyang mga ginawa noong oras ng krimen o kung lubos niyang alam ang kanyang mga ginagawa. Sa korte, nagpatotoo si Lee na matapos mamatay ang kanyang mga anak, siya mismo ang bumalot sa kanilang mga pangkay sa 3 patong ng plastic bag bago isinelyos sa loob ng mga maleta na muling binalutan ng makapal na plastic at tape. Ayon kay Lee, sa gitna ng kanyang mental collapse, naniwala siya na ang pinakamainam na solusyon para sa kanyang pamilya ay ang umalis sa mundong ito ng sabay-sabay dahil wala na siyang nakitang kinabukasan para sa kanila matapos mamatay ang kanyang asawa. Si Dr. Helen Posen, isang forensic pathologist mula sa New Zealand Institute of Public and Forensic Health,
ang nagsagawa ng autopsy sa parehong bata. Ipinakita sa kanyang ulat na parehong nagpositibo sina Yuna at Minwoo sa nortriptyline, isang antidepressant na maaaring nakamamatay sa mataas na doses. Gayunpaman, dahil ilang taon nang nasa loob ng mga maleta ang mga pangkay, hindi na matukoy ng mga imbestigador ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Hindi rin nila makumpirma kung overdose o suffocation o ibang sanhi ang dahilan. Ang tanging natiyak ay wala silang natagpuang panlabas na sukat sa parehong bata. Sa paglilitis, nagpatotoo ang isang forensic accountant na ang paggastos ni Lee sa credit card ay tumaas ng 1,397% matapos mamatay ang kanyang asawa. Bago pamanaw si Ian, gumastos si Lee ng humigit kumulang 800 New Zealand dollars kada buwan, mahigit at 29,000 pesos sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, umabot ito sa halos $12,000 buwan-buwan, mahigit 438,000 pesos sa kasalukuyan. Hindi pa kasama ang gastos sa libing. Karamihan sa gastos ay napunta sa international travels at luxury hotels. Sa pagitan ng July 2018, nang inilagay ni Lee ang mga maleta sa storage, at April 2022, nang tumigil siya sa pagbabayad ng fees, nagbayad siya sa safe store ng kabuoang 16,330 New Zealand dollars, mga nasa 594,403 pesos sa kasalukuyan. Ipinagtanggol ng mga prosecutors na ang mga kilos ni Lee matapos ang pagkamatay ng kanyang mga anak ay malinaw na nagpapakita ng kamalayan sa mali. Tinukoy nila ang kanyang pag-upa ng storage unit, paglipat ng mga pangkay, pagpapalitan ng identity, at paglipad papuntang South Korea sa business class noong July 2018. Ibinunyag din ng prosekusyon ang ebidensyang may kaugnayan sa mga huling oras ng mga bata. Nagpatotoo ang mga digital forensic expert na ang huling aktibidad sa PlayStation ng pamilya ay noong June 27, 2018. Gamit ang mga account na pinangalanang Hero Minwoo at Princess Unit 35. 10:53 ng umaga, nakakuha ng Minecraft Achievement Trophy ang account na Hero Minwoo. 12:07 ng tanghali, nakakuha naman ng isa pang trophy ang account na Princess Unit 35. Kinumpirma ng mga investigador na ang mga record na ito ang huling digital na ebidensya na nagpapatunay na buhay pa ang parehong bata sa oras na iyon. Sa buong paglilitis, mahigit 40 saksi at eksperto ang ipinatawag ng prosekusyon. Isang saksi lamang ang ipinatawag ng depensa. Isa sa pinakamahalagang testimonya ay mula kay Roger McLaren, isang empleyado ng moving company na inupahan ni Lee noong July 2018 upang ilipat ang kanyang mga gamit sa safe store facility. Ayon kay McLaren, si Lee ay maayos manamit at maingat ang make-up. Nakasuot ng eleganteng damit at face mask. Sa panahong iyon, bago pa ang COVID-19 pandemic, hindi karaniwan ang pagsusuot ng mask kaya agad itong napansin. Sa kabila ng maayos niyang anyo, tila karaniwan lamang ang laman ng bahay. Sinabi ni McLaren na ang pinakanakakabahalang bahagi ng paglilipat ay ang tila walang emosyon at detached na pag-uugali ni Lee. Halos wala siyang ibinigay na direksyon at walang ipinakitang pag-aalala sa proseso ng pag-iimpake. Sa gitna ng paglipat, napansin niya ang dalawang malalaking maleta na nakatago sa likod ng mga garbage bags at kalat sa bahay. Habang iniaayos ng mga manggagawa ang lugar, kumalat ang matinding mapahong amoy sa buong silid. Nang sinubukang buhatin ni McLaren ang isa sa mga maleta, napagtanto niyang tumitimbang ito ng humigit kumulang 110 pounds o mga nasa 50 kilos, kaya kinakailangan pa niya ng tulong ng isa pang worker. Habang nasa korte, naalala niya ang pagbibiro ng kanyang kasama. Ang bigat nito, paano kung may bangkay sa loob? Kalaunan ay sinabi niya sa jury na hindi niya inakala na ang biro na iyon ay magiging totoo. Natahimik umano ang buong courtroom matapos ang kanyang testimonya. Isa pang saksi, si Jimmy Cho, ang nakatatandang kapatid ni Ian Cho, ang nagpatotoo rin sa paglilitis.
Ayon kay Jimmy, noong laban ni Ian sa terminal esophageal cancer, bihirang dalhin ni Lee ang mga bata upang bisitahin ang kanilang ama sa hospice care. Sinabi niya na pumapayag lamang si Lee pagkatapos ng paulit-ulit na pakiusap ng mga kamag-anak. Nagpatotoo rin si Jimmy na noong April 26, 2018, bumisita siya sa bahay ni Lee matapos malaman na hindi pumapasok sa paaralan ang mga bata. Kakatapos lamang bumalik ni Lee mula sa mahabang biyahe sa ibang bansa kasama ang mga bata. Inilarawan ni Jimmy si Lee bilang malamig ngunit kalmado. Sinabi nito na dumaraan sa mahirap na panahon ang mga bata at hiniling sa mga kamag-anak na huwag makialam. Nang alukin siya ng tulong pinansyal at suporta, tumanggi si Lee at iginiit na kaya niya itong mag-isa. Sinabi ni Jimmy na si Lee ay maayos manamit, may kaunting makeup at malinis at organisado ang bahay. Walang anumang kakaiba o nakababahalang napansin. Bago umalis, kumuha si Jimmy ng litrato ni Yuna at Minwoo bilang alaala. Habang nagpapatotoo, napaiyak siya at sinabi, "Hindi ko alam na yun na pala ang huling larawan nilang buhay pa." Isa pang saksi, si grief counselor Sophie Tan na nagtatrabaho sa hospice center kung saan ginugol ni Ian ang kanyang mga huling araw. Una niyang nakita si Lee noong November 16, 2017 nang kritikal na ang kondisyon ni Ian. Ayon kay Tan, si Lee ay mukhang wasak at galit. Ikinuwento niya ang unti-unting paghina ng asawa at ang pagkawala ng kinabukasang inakala niyang pare sa pamilya. Ayon pa kay Tan, sinabi rin ni Lee na kahit ilang beses siyang nagdasal, pakiramdam niya ay hindi siya sinasagot ng Diyos. Sinabi ni Dan sa korte, sinabi niya na gumuho ang kanyang pananampalataya. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Kalaunan, nagpatotoo rin ang bitiranang guro na si Mary Robinson para sa prosekusyon. Si Mary ang naging guro ni Yuna at Minwoo. Habang nagsasalita sa korte, ilang beses siyang naiyak at inilarawan ang mga bata bilang mababait, magkalang at minamahal ng lahat sa kanilang paligid. Naalala niya si Yuna bilang masayahing bata na palaging bumabati sa mga guro ng may ngiti at magalang na pagyuko. Nagpatotoo rin si Mary na sina Lee at Ian ay tila responsableng mga magulang na lubos na nagmamalasakit sa edukasyon at kapakanan ng kanilang mga anak. Naalala niya na madalas mag-alala si Lee sa problema ng pagsasalita ni Minwoo at natatakot siyang mabuli ito sa paaralan. Ngunit ayon kay Mary, si Minwoo ay masayahin, palakaibigan at mahilig maglaro ng Minecraft kasama ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos, ayon sa kanyang testimonya, biglang nagbago ang lahat. Matapos lumala ang kalagayan ni Ian, napansin ng guro na si Mary Robinson ang mga pagbabago kay Minwoo. Mas naging tahimik ito, mas kaunti magsalita at bihira na ring ngumiti. Sa nanginginig na boses, binalikan ni Mary ang huling pagkakataon na nakita niya si Lee Ha-kyung. Ito ay noong November 2017, ilang linggo lamang matapos ang pagkamatay ni Ian. Dumating si Lee sa paaralan upang sunduin sina Yuna at Minwoo at sinabi kay Mary na iyon na ang kanilang huling araw sa klase. Ipinaliwanag niya na plano niyang isama ang mga bata sa isang biyahe sa Gold Coast sa Australia upang mabigyan sila ng masasayang alaala matapos ang mahirap na pinagdadaanan. Pagkatapos noon, balak niyang lumipat sa South Korea upang tulungan siya ng kanyang pamilya sa pagpapalaki ng mga bata. Dahil akala ng lahat ay tuluyan ng lumipat si Lee sa South Korea kasama ang kanyang mga anak, walang nagduda sa paaralan nang mawala sina Yuna at Minwoo noong 2018. Isa pang saksi, isang malapit na kaibigan na kinilala lamang bilang Choi, ang nagpatotoo rin. Ayon kay Choi, matagal na silang magkaibigan ni Lee sa New Zealand at patuloy na nagkakausap pa online kahit lumipat siya sa Australia. Sinabi ni Choi na hindi kailanman binanggit ni Lee na may cancer si Ian. Matapos malaman ang pagkamatay ni Ian, nagpadala si Choi ng mensahe kay Lee upang magbigay ng pakikiramay at sinabing tawagan siya anumang oras
kung kailangan ng suporta. Ayon kay Choi, si Lee noon ay laging masayahin, palalabas at mukhang matatag ang isip. Ngunit ilang sandali matapos ang libing, nagpunta si Lee sa Australia at nakipagkita kay Choi sa isang restaurant sa Gold Coast. Sa hapunan, napansin ni Choi na kalmado si Lee, ngunit tila emosyonal na malayo. Parang tinatanggihan ang realidad ng nangyari. Sa una, tumanggi si Lee na pag-usapan si Ian. Pagkatapos, bigla siyang nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ni Choi. Mahinang sinabi ni Lee, sana raw bumagsak sa dagat ang eroplanong sinasakyan nila ng kanyang mga anak papuntang Australia upang sabay-sabay silang mamatay. Naalala rin ni Choi na sinabi ni Lee, kung ang mga anak ko na lang sana ang namatay imbis na si Ian, baka hindi ko na kailangang magdusa ng ganito. Ayon kay Choi, labis siyang nagulat sa mga salitang iyon mula sa isang taong dati masigla at positibo. Sa paglilitis, nagpatotoo rin ang ina ni Lee na si Chonji. Sinabi niya sa korte na noong June 13, 2022, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang pastor sa South Korea na nagsabing na ospital si Lee at nangangailangan ng tulong pinansyal para sa gastusing medikal. Sa tawag na iyon, paulit-ulit na tinanong ni Chonji si Lee tungkol sa mga bata at kung nasaan sila. Ang sagot ni Lee, wala akong mga anak. Sa loob ng maraming oras, patuloy na tumawag at nakiusap si Chonji, ngunit nanatiling malamig at hindi nagbigay ng paliwanag si Lee. Matapos malaman na nasa psychiatric hospital ang kanyang anak, binayaran ni Chonji ang gastusin sa ospital at nagtungo sa South Korea. Tinulungan siya ng mga kaibigan sa simbahan sa New Zealand na makalikom ng pera para sa biyahe. Nang muli niyang makita si Lee matapos ang maraming taon, nakita niya itong maputla, tahimik at emosyonal na wasak. Bagamat gusto niyang tanungin tungkol sa mga bata, pinayuhan siya ng mga doktor na huwag guluhin si Lee. Kaya nanatili na lamang si Chonji sa tabi ng kanyang anak. Pagkatapos ma-discharge ni Lee, muli siyang tinanong ni Chonji tungkol kina Yona at Minwoo, ngunit tumanggi pa rin itong sumagot. Hanggang sa kalaunan, matapos mabuksan ang storage units sa New Zealand at matagpuan ang mga pangkay, doon lamang nalaman ni Chonji ang katotohanan na matagal nang patay ang kanyang mga apo. Sa bahagi ng depensa, ang psychiatrist na si Dr. Kelly ang nag-iisang saksi na ipinatawag ng mga abogado ni Lee. Ayon kay Dr. Kelly, si Lee ay pasok sa kategorya ng diminished criminal responsibility dahil sa matinding sakit sa pag-iisip. Sinabi ng psychiatrist na si Lee ay may major depressive disorder at tunay na naniniwala na mas masahol ang magiging kapalaran ng kanyang mga anak kung mabubuhay sila nang wala ang kanilang ama. Konklusyon ni Dr. Kelly, si Lee ay legally insane noong panahon ng krimen. Ngunit sa cross-examination, inamin ni Dr. Kelly na hindi niya maalala ang eksaktong dami ng gamot na ininom ni Lee at ng mga bata. Inamin din niya na isinasaalang-alang niya ang posibilidad na hindi ganap na totoo ang lahat ng sinabi ni Lee. Gayunpaman, nanatili siyang naniniwala na ang kilos ni Lee ay tumutugma sa psychotic depression. Kinwestiyon ni Prosecutor Natalie Walker ang konklusyon ng psychiatrist at iginiit na walang malinaw na ebidensyang psychotic si Lee noong panahon ng krimen. Nang tanungin kung paano niya nakuha ang kanyang findings, nag-atubili si Dr. Kelly at sumagot, "Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang lahat." Ang malabong sagot na iyon ay nagdulot ng bulungan sa loob ng korte. Pagkatapos, tinutukan ng prosecutor ang mga kontradiksyon sa mga pahayag ni Lee. Sa iba't ibang pagkakataon, sinabi ni Lee na wala siyang mga anak at sa ibang pagkakataon naman ay sinabi niyang nasa isang charitable facility ang mga ito sa New Zealand. Iginiit ng prosecutor na mas mahalaga ang mga kilos ni Lee kaysa sa pabago-bagong paliwanag nito. Pagkatapos ay isa-isang binuo ng prosekusyon ang mga pangyayari noong June 2018. Noong June 27, 2018, habang naglalaro pa ng Minecraft ang mga bata sa bahay, tahimik na nagsimulang inihanda ni Lee ang kanyang plano. Nagpadala siya ng mga dokumento sa Department of Internal Affairs gamit ang peking pangalan. Kalaunan sa araw na iyon,
Bumisita siya sa Matter 10, isang hardware store, at bumili ng garbage bags, garden liners, at heavy-duty tape. Ayon sa prosekusyon, kinagabihan ay hinaluan niya ng nakamamatay na doses ng antidepressant ang fruit juice at ibinigay ito sa mga bata. Pagkatapos mamatay ang mga bata, hindi tumawag sila sa emergency services at hindi rin sinubukang iligtas ang mga ito. Ipinakita ng ebidensya na noong June 28, 12:30 ng tanghali, nagsumiti sila ng online driver's license application gamit ang bagong identity. Sa parehong araw, umupa siya ng storage unit sa safe store na may dokumentadong transaction at company photograph. Pagsapit ng June 29, naipasa niya ang driving test at nakuha ang lisensya sa ilalim ng peking identity. Kasunod nito, bumili siya ng gasolina at bumisita sa isang luxury beauty salon sa Albany, kung saan gumastos siya ng humigit kumulang 900 New Zealand dollars o mga nasa 32,900 pesos sa kasalukuyan para sa cosmetic treatments. Noong June 30, bumalik siya sa Matter 10 at bumili pa ng karagdagang garbage bags at padlock. Sa gabing iyon, ilang ulit siyang nakita sa safe store facility. Ayon sa prosekusyon, dito niya inilagay ang mga maletang naglalaman ng bangkay ng kanyang mga anak sa storage unit. Sa mga sumunod na linggo, nilinis nili ang bahay, tinapos ang lease at nag-apply ng emergency passport gamit ang peking identity. Kumuha rin siya ng movers upang ilipat ang natitirang gamit sa storage. Itinatago ang mga maleta sa gitna ng ordinaryong gamit sa bahay. July 29, sumakay siya sa business class flight papuntang South Korea gamit ang bagong pangalan. Sa closing arguments, direktang kwestiyon ni Prosecutor Natalie Walker si Dr. Kelly. Ipinaalala niya na sinabi noon ni Lee na balak niyang magpakamatay kasama ang mga anak matapos uminom ng parehong gamot. Tinanong ng prosecutor kung bakit gagawa sila ng mga detalyadong hakbang, papeles, driving test, pagbili ng gamit, pagrenta ng storage, at pagbuo ng travel plan kung talagang balak niyang mamatay. Pagkatapos, tinanong si Dr. Kelly kung naniniwala pa rin siyang hindi alam ni Lee na mali ang kanyang ginawa. Matapos ang mahabang katahimikan, inamin ni Dr. Kelly, "Naniniwala pa rin ako na siya ay depressed pero inaamin ko na alam niya na moral na mali ang kanyang ginawa." Ang pahayag na iyon ang tuluyang nagpahina sa depensa. Maging ang sariling eksperto ng depensa ay umamin na alam ni Lee ang tama at mali noong panahon ng krimen. Matapos ang humigit kumulang 3 oras na deliberasyon, naglabas ang jury ng hatol na guilty. Natahimik ang buong korte nang basahin ng hatol. Nakatakdang hatulan siya noong November 2025. Dahil walang death penalty ang New Zealand, si Lee ay haharap sa habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang ilang dekada. Ang kaso ni Lee Yun-ji, na kilala rin bilang Lee Hak-yang, ay naging isa sa pinakanakakagulat at pinakamabigat na kriminal na kaso sa kamakailang kasaysayan ng New Zealand. Isang kasong hinubog ng kalungkutan, pagkasira ng isip, panlilinlang at pagkamatay ng 2 bata sa kamay ng kanilang sariling ina. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!